Okay, good afternoon. So, nandito po tayo ngayon sa Kayapa and nasa akyatan tayo. First time pong dalhin itong Grandia ng biyaheng Baguio. So, nung una pong kinuha namin to sa Manila, nung nandun tayo sa Vizcaya naman, saka sa Nueva Ecija, sa Caranglan, diniscuss ko po doon regarding the power to weight ratio nitong Grandia. And ito po yung mas matatarik na inaakyatan ngayon, which is first time na madala tong Grandia. And masasabi ko po na talagang parang na-design ng mabuti itong Grandia GL, na kahit pinaliit yung makina niya from the previous predecessor niya na 3.0, ngayon ginawang 2.8, nag-widen yung body, pero napakaganda ng pagkakadesign niya. So pagdating sa torque, wala po siyang kahirap-hirap umakyat. So napakakuan po niya, napakagaan dalhin. Alam mong hindi hihirap yung makina sa ganitong akyatan. Though dalawa lang po kami ngayon na passenger, pero may mga cargo rin po tayo. Pero talagang talagang masasabi natin, or masasabi ko based on my personal observation, na very well designed itong Grandia GL para sa nilagay na makina na 1GT na 2.8. And then kahit napakalapad po niya, kuwan niya dalhin, napakadaggaan. So hindi nakakapagod kahit sa long drive, kasi galing po tayo ng Santiago via Aurora papuntang Clark, then Baguio. So kahit ganun po kahaba yung biyahe, hindi po siya nakakapagod. Yung sitting position mo sa driver side, very comfortable itong seat niya. Hindi ko lang po alam kung ano ang engine na nakalagay sa Super Grandia saka Super Grandia Elite. Baka 2.8 lang din po, or 3.0, not sure. Hindi pa natin na try yon. Pero itong specific na dala po natin is yung GL Grandia. And comparing doon sa old Grandia natin, which is 2017 yata yun, 2018 nung na-acquire yung model niya, pero acquired siya ng 2019. Kahit 3.0 po siya, medyo mas mafe-feel mo yung power nitong Grandia GL na 2.8. So siguro po medyo tweak nila yung gear ratio ng transmission to differential, kaya ang lakas po niyang umakyat. Actually kahit sa HQ po natin, may yung approach namin doon, papasok palabas ng garahe, medyo mataas. Kapag yung ibang sasakyan po ang dala natin, like Jimny or yung Raptor, so kailangan mo siyang i-rev pag umaakyat patras. Pero dito po sa Grandia, hindi na po. Talagang inaakyat niya na, ang preno na lang ang kinokontrol, wala nang input galing sa accelerator pedal. So far for ilang kilometers na ba tayo takbo? Check ko lang po yung total mileage natin. Nasa 4,400 tayo nung umalis sa Baguio. So 4,482, nasa 4,482 na po na dinadrive natin itong van. Siguro mga nasa 3,500 to 4,000 ang total natin, na tayo mismo ang nagdadrive. And so far masasabi ko po na talagang very very happy tayo sa performance ng van na to. It's very well designed. Tapos yung fuel consumption niya, comparing sa power to weight ratio niya, ganun din po, napakatipid niya at an average of 10 kilometers per liter sa side ng Quirino and Aurora papuntang Baguio. Ito po, dito first time natin malalaman
kung ano ang fuel consumption naman niya na average from Baguio to Santiago City via Cayapa. So pagdating po natin ng Santiago City, i-full tank po natin ulit, then i-update ko po kayo sa average fuel consumption dito sa rota na to. Okay? So sa mga nagbabalak po na kumuha ng 2025 Grandia GL automatic, so para sa akin po medyo siguro okay na po yung 4,000 kilometers para ma-assess yung ating performance dito sa sasakyan. Masasabi ko po na sulit po itong machine na to. And, sana po mas marami pang trabahong magawa para mas mabilis po yung ROI niya. Okay? So sana po nakakatulong to mga information na to sa mga nakakapanood, nagbabalak. So far wala pa po tayong negative na comment dito sa van na to. Meron man siguro konti-konti lang po, halos negligible. Nagiging nitpicking ka na lang kung meron pong makitang sana kung dinagdag man lang, parang gano'n. Like ito po sa sun visor, ano lang naman po yung lagyan na ng salamin man lang para sa vanity mirror, hindi man lang po nilagyan. So mga pan na po yun, mga minor na, pero at a price of 2.375 or 2.350. So sana man lang yung basic mirror na yun nandun na, para bago bumaba yung passengers, merong mirror na pagtitingnan ng itsura, lalo na po sa mga pasahero nating nagli-lipstick, ma-check man lang yung lipstick nila bago bumaba. Makeup. Okay. So yun lang naman po. Then yung connectivity niya medyo old school pa rin sa pagdating sa infotainment. Siguro po sa mga future na updates ng Grandia, baka isama na nila yung mas upgraded na electronic niya sa pagdating sa infotainment. Okay? So yun lang po muna ang ating update dito sa Grandia GL natin. Habang nandito tayo, binabaybay itong Cayapa Road. Okay? Salamat po!